The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. At muli po sa ating lalahok sa What's on Your Mind, ang pinaka-importante po, the message. Ngayon po ang mensahe ni Brad Jeff sa ating pong The Daily Brad. Good morning, Brad, at kamusta ang biyahe mo pa uwi kahapon? Good morning, Ted. Good morning, Cha. Mabuti yung biyahe natin kahapon. Madaling araw naman ako dumating, mga 12 to 1 o'clock. So, Oo, kasi yung biyahe mo, 6 p.m. ka aalis ng Baguio, matraffic na pagsapit ng Metro Manila. Kaya Yes. pauwi na yung Kalbaryo. Mas matagal pa yung pauwi kaysa rin sa Baguio to Manila. yes, ang galing mo, Ted. Talagang lamang ka ng kalye for many years Oo, sa dating bus pagre-report. driver to eh. Oo. Alam ko si Ted, basta driver, sweet lover. Ay, oo naman. Hindi, pero di ba tama kasi Yes. kapag tumungtong ka na ng NLEX, no, after nitong Correct. traffic area dyan, all the Traffic way na. na, mas mabilis na yon kaysa kung gagaling ka ng Cubao, papunta ng Cainta. No, brad, Definitely. Abisado mo, Ted, dahil ang Marcos Highway, laging nasa honor roll Oo yan. nga eh. Minsan mas matraffic pa dun kaysa sa EDSA. Dami nagre-reklamo dyan, baby, sa Marcos Highway. Pero wala na magagawa, ganun talaga. Anyway, o sige po. So ito na po ang ating pong inaasahan nga sa lahat po ng mga sumusubaybay dito para mabigyan tayo ng guidance today. Ang magandang balita po from Brad Jeff Eliscopides. Brad? Brad, yung nasakyan ko TNVS kahapon, nagulat siya, kaboses ko raw si Pastor Jeff. Nagkagulatan kami dahil lagi siya nakatune in. Romel Manao, ayan, ang kanyang misis din na si Jonali, nakikinig ngayon. So, TNVS driver natin yan kahapon. Anyway, may mga panalangin po ba tayo na parang hindi sinasagot? Alam niyo po yung for the past week, napapansin niyo, faith-building teaching ang tinuturo ko sa inyo. Dahil simula ng taon, kailangan ang una natin mapalakas, hindi yung pasok ng pera, hindi yung katawan natin. Ang una natin palakasin po, although mahalaga yan, una natin palakasin ay ating spiritual, yung ating pananampalataya. So may isang babae na may dinulog kay Lord, kay Jesus, na yung anak niya ay may karamdaman at talagang nasasaniban at tipong hindi na dapat siya makaramdam o makatanggap ng awa mula sa Diyos dahil hindi siya Israelita, hindi siya Hudyo. So parang dasal siya ng dasal kay Jesus, nabigyan naman siya ng chance pero dinedma siya ni Jesus. Sabi, ang paggamot ko ay para lamang sa mga anak ng Diyos, yung mga Israelita na kanyang pinuntahan. Pero sabi niya, kahit naman po yung aso nag-aabang ng mugmug na nanggaling po sa breadcrumbs ng amo niya. So parang bumilib si Jesus sa kanyang pananampalataya. Dinedma na siya, tinabla na siya, pati ng mga disipulo, pero yung babae, persistent po. Kahit naman po yung aso, kahit sa mugmug na galing sa tinapay ng amo, hindi pinagkakaitan. Ito sinabi ni Jesus sa kanya sa Mateo 15:28. Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo. At noon di, gumaling ang kanyang anak. Alam niyo po, faith that cries out, even when heaven is silent. Feeling mo hindi nakikinig ang Diyos. Okay? At patuloy kang nanalangin, nagdasal ka, umiyak ka, naghintay ka, walang sagot, and yet, patuloy ka nananampalataya because naniniwala ka sa timing ng Diyos. Siya po, yung babae na to, hindi siya nanahimik. Sabi niya, Lord, Son of David, maawa ka naman sa akin. So umapila siya sa karakter ng Diyos, na ang Diyos ay maawain, na si Jesus ay maawain. You see, silence is not rejection. Minsan, testing ground ito ng ating pananampalataya. So tanungin kita ngayon, ano yung mga panalangin mo na parang hindi sinasagot ni Jesus? Susuko ka ba o patuloy kang lalapit? Pangalawa po, faith that humbles itself without getting offended. Sabi kasi ni Jesus, hindi tama. It's not right to take the children's bread and toss it to the dogs. Sabi, hindi nararapat na yung buong tinapay ibibigay mo sa aso. China-challenge lang siya ni Jesus. Medyo offensive, ang sakit sa pandinig, pero hindi siya nagalit. Hindi siya na-offend. Hindi siya nag-walk out. Instead, sabi niya, tama naman kayo, Jesus. Pero even yung mga aso, kumakain sa mga mugbog na uhuhulog sa kamay ng kanilang amo. So faith is not prideful. Okay? Faith is not being entitled. God,
Pumila ako mula ganito. God, ang haba ng niluhod ko mula ganito hanggang ganyan. God, nagpe-prayer and fasting ako sa linggo. Hindi po yan na-earn. Ang pagmamahal po ng Diyos ay willing na binibigay sa atin dahil ito'y grasya. So let me end by saying, faith that refuses to quit eventually will be rewarded. Sabi ni Jesus, alam mo yung pananampalataya mo, kakaiba? Sige, magaling na ang anak mo, umuwi ka na. You see, Jesus didn't say, oh, wala tayong magagawa, laki problema mo eh. Hindi kita anak eh. No, inilaban niya at natanggap niya ang reward ng kanyang pananampalataya. Ano inihingi mo kay God ngayon? Hihinto ka ba? O mananatili kang kakatok sa pintuan ng langit para sa iyong breakthrough? Sometimes the miracle comes after persistently praying. Matthew 15:28, sabi sa Mateo, at sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang inihiling mo, at noon di gumaling ang kanyang anak. Ay manalangin, Panginoon, sana meron kami kahit katiting na pananampalataya ng babae na to. Inilaban niya ang kanyang anak hanggang sa huli. Tinabla siya ni Jesus upang i-challenge ang kanyang pananampalataya, pero hindi siya bumitiw. Panginoon, pumasok na ang taon. In fact, nasa ikalawang linggo na kami ngayon. Maaaring yung iba na mataas ang pananampalataya ng January 1, medyo natetest ngayon January 14. Lord, dinadalangin ko lang, panatiliin mo silang kumapit. Mga may karamdaman, mga taong gipit ngayon, mga taong nangangarap na ma-restore ang kanilang mga marriage. Nangangarap at nagdarasal na yung mga anak nilang pasaway ay bumalik sa bahay. Lord, dinadalangin namin, panatiliin mo silang matatag. Nakakapit sa iyo dahil kung tatalikuran ka namin, ika nga ni Pedro, saan naman kami pupunta kung tatalikod kami sa iyo? So Lord, tulungan niyo kami na kumapit sa iyo hanggang huli dahil eventually the reward is waiting for us. In Jesus' name. Amen. Amen. Salamat Panginoon. Muli sa napakagandang aral na amin napakinggan. Higit sa lahat din po para sa mga taong gusto na pong sumuko. Gusto na pong huminto. Gusto na pong magpahinga na lang. Mahal na Panginoon, salamat po sa panibago pong leksyon na amin napakinggan. Ito po'y panibagong lakas na amin pong kukunin para po sa aming kanya-kanyang pagmimisyon. Alagaan niyo po lagi si Brad Jeff. Keep him always safe and protected. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Ganda ng timing mo, Brad, dito sa iyong aral para sa mga taong na rin, napapagal. Salamat Amen. na marami. Thank you, Brad. Salamat muli. Ito'y napakagandang segment at napakaganda ng oras nito ngayon. Mga kapatid, 7:45 po yan araw-araw para po sa ating pong direksyon, sa ating pong buong pagharap sa hamon ng trabaho at buhay. Alam mo, Brad Ted, nabanggit mo yung timing natin. Mga taga National Center for Mental Health, sabi ni Tons, naka-tune in kami lahat ngayon, Pastor. Salamat sa salita ng Diyos. So Tons, Amen. thank you sa National Amen. Mental Health Center. Amen. Mga TV raw nila naka-tune in sa atin. Ay salamat po na marami. And thank you po for watching our show. At sana po ay hindi rin po kayo mapagal sa pakikinig po sa mga isyong pambayan. Okay, Brad, so bukas ay Huwebes na. Siguro ngayon ba meron ka pang pagmimisyon o ang misyon mo muna ay bigyan ng pahinga ang iyong katawan na napapagal din? Yes, Brad Ted, may konti lang na mission. Meron tayong mga iwa-water baptized naman mamayang hapon. At abangan nyo lang po yan. Ted, announce ko lang din. Sige. We just officially launched our church, yung Anchor Church PH. Yan. Anchor Church pangalan niya. So, nasa social media na rin po siya. Facebook, YouTube channels. Papapromote ko kay Chacha. Ayan, para milyon-milyon ng follower ng aking ate Chacha. Anchor Church PH. Yan po yung Facebook, YouTube, TikTok, Instagram ng ating panibagong simbahan na iniata sa atin ng Diyos i-reach out na nasa digital space, OFW, migrant workers, at even dito sa Pilipinas. Ted? Okay, sige. Well said. So, we'll catch you again tomorrow, Brad Jeff, and thank you for your service. Anytime, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!